bati ko sa lahat. Kasama mo ang Proyekto Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay susuriin natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, posible na i-pause. Maaari mong tingnan ng detalyado ang bawat parameter ng organisasyong pinag-uusapan. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. United States Steel Corp, ticker, RA. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon noong Mayo 25, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya United States Steel Corp na bibilang sa subkategory Metal Black, 29 na kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na medyo kinatawan. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 0 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 2.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuuan, nakikita natin na ang average na rating para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.5 puntos. Laban sa score na 0 puntos United States Steel. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya United States Steel Corp at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya United States Steel nagpakita ng dynamics na 43.7%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory, minus 6.5%. Market capitalization ng kumpanya United States Steel Corp nagkakahalaga ng $11.78 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay $200 bilyon. United States Steel account para sa isang bahagi ng 5.648% at isa sa mga medium-sized na kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $11 oras 23 minuto bilyon. Ang halaga ng libro ng subkategory ay $227 bilyon. United States Steel Corp bumubuo ng isang bahagi ng 4.38%. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi United States Steel Corp sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 5.648%. Ang book value ay 4.38%. Ito ay 13% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, masama, minus 1 point. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $4.226 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 38% ng kapital. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 121.4. Ang average para sa subkategory ay 16.7 na 86% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $7 milyon. Inaasahang magiging $705 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.8. Ang average para sa subkategory ay 0.7 na 14% mas mataas kaysa sa average para sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, tol, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $15,160 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $28,240 milyon.
Pagtatasa ng inaasahang bilang ng mga benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 0.6% na may average na 3.7% sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 3.3%. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 5.38%. Na 5% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay $534,000. Habang sa subkategory ay mayroong $510,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 4.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $4,400. Average para sa subkategory, $30,500. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 86%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $687,000. Subkategory, $782,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 14%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 8.1% na may average para sa subkategory na 2.7%. Ito ay isang indikasyon ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 76% para sa kumpanya United States Steel. Samantalang para sa subkategory, ang antas ng RC14 na ay humigit kumulang katumbas ng 48%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa $52. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $43.82. Ang dynamics ng kasalukuyang presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang negatibo 16%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi guru, markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng kumpanya United States Steel. Sistema ng impormasyon para sa pagsusuri ng stock guru, markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag buksan ang deal dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayong lahat talaga ang pinakamahusay na madla.